we're back! Hi! Welcome to Carjack Arrest. Ako po si Papa Jackson. At ako naman po si Gandang Kara. At today, we're again back sa aming secret hideaway. Wow! But because no one knows we're doing this. And may bago na naman tayong pag-uusapan today. Yan, para sa Carjack Arrest. Yes, so ang pag-uusapan natin today is yung discipline nowadays and discipline before. So, Dapat guest nanay ko dito. tsaka nanay ko din. Dapat si God na Grace kasi Aling Cathy. Pero ayun nga, simulan natin sa nangyari noong August 19, 2023, which is kailan lang, yung video ni Tony Fowler na nag-trending sa social media. So, meron siyang video na Toro Family episode number 3 na ang pamagat dun is Worth. Yan, sa YouTube channel niya. Na meron na ngayong, as of now, meron ngayong 3.2 million views na. At naging usap-usapan talaga siya sa buong social media kasi hatirin yung mga opinion, may mga nagagalit, may mga nagasabing, de, tama yan, ganyan. So, ang pinagmulan kasi noon is pinagalitan niya si Paye. Sino si Paye? So, si Paye ay member ng Toro Family. Ayan. So, hindi niya nagustuhan yung mga nangyari na una, parang sa elevator daw yung nagsimula na may sumagi sa kanya tapos hindi siya lumaban or hindi siya nagsumbong. Ang parang sinasabi na kapag may nanggaganon sa inyo, isumbong nyo sa amin or lumaban ka. And yung pangalawa naman is Hindi nagustuhan ni Tony Fowler. Oo, na hindi sinabi. Tapos yung May nanulak kay Paye. Oo, parang Si Paye gano'n. hindi lumaban. At saka hindi nagsabi na inano ko ganyan. Tapos yung isa is yung nagpatulog sa kwarto ni Paye na hindi naman siya lalaki pero kina-consider na lalaki kasi ano daw siya, LGBTQ member. Yan. So parang kina-consider na yun ni Tony Fowler na ba't ka nagpatulog ng lalaki sa kwarto mo, which is ayaw na ayaw niya yun. So dun sa episode na yun, ng vlog nila, nagalit siya. So yun yung nangyari na naging cause ng mga usap-usapan sa social media. Yun pala pinagaling. Although ako, I chanced upon the video. Napanood mo ba? I chanced upon, yung portion Yung lang. clip lang na yun. Clip lang saan kumbaga naging sensational. Oo. Oo. Although, hindi naman pinakita ni Tony Fowler na sinaktan. Kung paano niya sinaktan. Kasi binlock eh. But we all know it's called implied eh. It's called implied. Halimbawa, you're going to take off your clothes in front of camera. You will look like naked but you're not really naked while shooting the video. It's called implied nudity. Yung nangyari naman dito, implied yung pananakit kasi na-black yung screen pero yung tunog na andon. Andun pa rin. So alam mo, sa isip mo, alam mo naman yung nangyayari talaga. Sinampal kaya talaga niya o tinakdat kasi. Yun ang hindi ko alam. Hindi ko alam. Alam mo bakit may duda ako? Ano? Kasi unang-una, we witnessed nothing eh. We heard something. But anyways, iba-iba yung take dyan ng iba. Tsaka alam mo, walang tunog si Paye eh. Ha? Wala. Walang tunog? Tunog, oo. Tunog yung sampal. Ano ba dapat? Pag sinampal ka, di ba? Aray! Ganon, di ba? So naniniwala ka na, hindi nasampal. Hindi, ano ba? Factual lang ako, hindi ko nakita. Sa bagay. Hindi ko nakita. Oo, pero iba-iba din yung opinion nila. Sabi, hindi naman totoong sinampal, scripted daw. Yung iba naman sinasabi na, bakit pinakita pa? Ganon. So, alam nyo na, iba-iba yung... Ikaw, iniwala ka ba sinampal? Oo, naniniwala ako. Feeling ko kaya binlock siya para hindi naman makita, para hindi masyadong violence. Sa bagay kasi, Yun. Ewan ko ba? Naniniwala ka, di ba? Because what we believe is far from what is really the truth eh. Depende yun sa kung anong effect sa atin pag napanood natin yung video. So, ayun, nung napanood ko siya, medyo na-hurt ako. Ako, personally, na-hurt ako kasi parang, shucks, parang hindi ko to kayang gawin sa anak ko. Ilan taon na ba si Paye? Depende, 18. 18 years old siya. So, nung pinagalitan niya at saka sinaktan niya si Paye is in front of the ate, in front of Tyronia, in front of ate rin ni Tony Fowler. So, maraming nanonood. And of course, nanonood din ng sambayanan kasi kumalat yung video eh. So alam din natin lahat kung ano yung nangyari sa kanila. Pero sinasabi din ng iba na syempre social media influencer siya kaya talagang lahat ng gagawin niya naka-vlog. Yun naman yung ano ng iba. Yung iba naman dapat di na binavlog yung mga ganyan. So yan, dun tayo manggaling sa discipline nowadays. 'Di ba? Kasi syempre, alam naman natin na ibang-iba na yung discipline before sa discipline ngayon. Tapos meron pa pala siyang sinabi na mamili ka, lalayas ka or tawag dito or bubugbugin kita. So ang pinili ni Paye is bugbog kaya siya nasapok.
Ganun. So, if ever ikaw, pag halimbawa, napalo ka ng ganyan, bubugbugin o lalayas ka. Ano ba? Example Napalo ba ako, no? Halimbawa, ikaw, napagalitan ka pala, sorry. Mamili ka, bubugbugin kita o lalayas ka. Well, Anong pipiliin mo? sorry, pero if you don't have the capability of providing for yourself, madali naman yung choice eh. Ano? Siyempre, mapapagbog ka. Ayaw ko lang, wala kang bahay. Saan pupunta? Ay, ako lalayas na lang ako. Diyan tayo magkaiba. Oo, hindi, parang pipiliin ko na lang na lumayo kaysa ibaba yung sarili ko ng ganon. Pero alam mo, nakakatawa. Yun. Alam mo yung part na ano? Bakit? Pag pinili ni Paye, Na? layas, walang vlog. Wala ako nga, no? Okay, pa yung vlog. Kasi tinumay ko yung kwento eh. Yung mga trending eh. Actually. So, hindi, meron pa rin siguro pag lumayas, di hahanapin si Paye. Oh. Iba na. Meron din. Kasi syempre yun naman talaga yung work nila eh. Pero, ayun na nga, pag-usapan natin yung mga bad words, violence, healthy ba siya sa harap ng iba na ginagawa? Healthy ba siya sa harap ng anak? Yung mga ganon. Anong masasabi mo about it? Since pareho tayong parents dito, medyo mahirap. Doon ko na ako sa talaga eh. no? Oo. Kasi Sige. malayo kasi Kara, yung pagpapalaki ko sa anak ko, kung paano ako pinalaki ng nanay ko. Complete, ano yun eh. Kumbaga langit at lupa yung pagitan nun eh. Oo. Kasi spoiler ako bilang tatay. Mhm. Pero nung ako bilang anak, Iba ka. parang si Paye ako. Parang ganon. Ano ba yung tanong mo? Ano opinion ko sa... Sa ganong klase ng discipline. Ang hirap patuloy nito kasi una-una. Gusto ko sabihin na dapat din na ina-upload eh. So yun yung take mo doon. Na Oo. wag ng video. Iniwala ko na yung palo. Yung palo ha. Oo. Ano yun eh. That is a... Alam mo, in technical terms, it's called corporal punishment. Yan talaga yung term yan eh. It's called corporal punishment. Lalim ah. Ito po, di ba? Alam pa. Yan ang tawag dyan, di ba? Kumbaga, we impose corporal punishment sa, kumbaga, yung tolerable physical, Okay. dents sa tao, no? Ako naniniwala ako na, discretion ng magulang yan kung i-apply niya sa anak o hindi. And we cannot tell parents how to be parents. Sila yan eh. Siguro if there's anything, hindi na para i-upload. Pero, nag-agree ka ba na tama na yun yung gawin sa kanya? Base sa kasalanan niya? No. Hindi ko kaya sabihin kung tama o mali yun. Kasi only the guardian can see what's Can decide. fit eh. Oh. If there's anything, kasi kaya naman tayo nagre-react kasi in-upload yan eh. Pero hindi naman in-upload yan. Ano naman pakialam natin kung paano disiplina yung ba bilang guardian yung kasama niya sa bahay. Hindi ba tayo, labas tayo dun eh. Oo. Diba? The only reason why this is now blown out of proportion, diba? Because it was uploaded online and it solicits reaction from many people. So, yun dun sa part ng pananakit physically, nag-agree ka pa ba na nowadays, kailangan pa rin gawin yung ginagawa noon? Kasi noon talaga, aware naman tayo, di ba? Lalo na mga batang 80s, batang 90s, talagang lumaki talaga tayo sa palo eh. Napalo ka ba? Oo naman. Ano pinakamalapit? Pinot, sampal, Lood sa Congo. Nanay ko tinitirahin niya. Oo, marami makaka-relate dito, di ba? Nanay ko, pag pinabanggit ko sa radyo na pinaload ako sa Nagagalit siya. sa munggo ng nanay ko, tapos yung munggo ulam namin sa gabi. Sabi niya, oy, Jan. Huwag mo sinasabi yan, di yan totoo. Sabi ko, ginawa mo kayo. Grabe naman. Pero hindi masawala ko sa nanay ko. Because during that time, hindi ko alam, siguro kanya-kanya depende sa tao. During that time, it reminded me not to do certain things in life again. Kasi merong magagalit. Yun. Kumbaga, I was abiding dun sa disiplina na ini-impose ng nanay ko sa akin. O kasi nanay ko meron siya mga bagay na maluwag, may mga bagay siyang strict. Mga bagay na maluwag siya, di ba? O kumbaga yun, you are going to enjoy kung saan ka pa pwedeng kumilos ng malaya. Pero sa mga bagay na strict siya, alam mo kapalit nun talagang, alam mo yung
alam din Miss Janet, alam mo yung yung Walis Tambo sa Baguio? Oo. Prized possession niya ng mga probinsyano Oo. Yung may nakalagay na Baguio City. Oo. Oo, meron kaming ganyan dati. Yung hawakan na may nakabordang Baguio City. Tapos? Yun ba, nantibay nung kara. Kaya sa Baguio sigat yun Ipapalo sa akin ng nanay ko yun. Pag nabali yun, galit pa siya kasi nabali yung favorite niyang walis. Siya naman nagpalo sa akin. Ganun siya kasi nasira yung walis. Siya naman nagpalo sa akin. Tapos ang malupit, pag dami ko ng latay, siya rin gagamot. Alam mo yung idea na dati, hindi ako sumasama ang loob kasi I was in pain, but I knew that I could still count on that my mom's going to take care of the wounds. That kahit siya yung namalo sa akin, pero alam ko na kasalanan ko kasi. Oo, na may kasalanan ka. Which is actually, hindi naman yung nangyari sa video ni Tony Fowler. After niyang saktan si Paye, sa dulo ng video, umiiyak si Paye, hinayaan niya umiyak na umiyak, tapos niyakap niya. So parang nagsorry si Paye sa kanya, tapos niyakap niya na huwag mo nang uulitin, mahal ka namin, ganyan. Pero siguro yung question lang dito, siguro nga yung pamamaraan talaga ng pagdidisiplina kung dapat ba talagang saktan physically or yung mga words na masasakit, dapat pa bang sabihin yon. Doon talaga nag-react lahat. And ako naman, personally, kung titimbangin, kung ganun ba kalalim yung kasalanan ni Paye para deserve niya nga ba talaga yon na sampalin, mura-murahin. Siguro para sa akin, dahil mother din ako, siguro kung ako, hindi ko talaga kaya gawin yun sa anak ko. Dahil kanya-kanya nga tayo ng ways Pero nag-agree ako doon sa part na disciplinarian si Tony Fowler na di ba sinabi niya doon na huwag ka magpapatulog ng lalaki sa kwarto mo, huwag ka magpapapasok, which is protective siya doon sa part na yun kasi wala naman talaga magulang ang gugustuhin na, di ba, na magpapasok na ibang tao sa kwarto mo. Yan, kwarto, personal space mo yan tulugan mo yan, hindi dapat kung sino-sino pinapapasok mo dyan. So, yun, doon sa part na yun, may tama naman talaga siya doon dahil pinoprotektahan niya yung anak niya. Kaso nga lang, para sa akin, hindi ko talaga kaya na manakit ng anak. Siguro kung ako yun, sasabihan ko talagang, wawarningan ko. Pero pag inulit mo pa, ayun na, hindi ko na alam kung anong gagawin ko na. Baka hindi ko na talaga siya kausapin. So, siguro kanya-kanya talaga tayo ng style. I acknowledge that. Pero ako hindi ko para sabihin kung tama ba ni Tony Fowler sa pagdisiplina niya. Labas ako dun Oo. Di ba? Siya nagpa-aircon doon, siya nagpakain doon. Kung minahal niya yon, we cannot judge the heart of someone kung yan ang puso niya. The only thing that I am not in line doon sa nangyari is kailangan maging part ng vlog. So when you were reading yung details ng kwento, you mentioned, 'di ba, na nasa 3+ million, 'di ba? Views, 'di ba? 3+ millions yung mga taong pwedeng matuto kung may lessons 'yon. 3+ millions yung mga taong pwedeng mangkutya kay Paye. Actually, at saka napahiya yung bata. Ako naman, siguro kung pag-uusapan natin yung disiplina noon sa ngayon, sabi nila kasi yung mga noon daw, kung paano magdisiplina yung mga parents natin, naging mabait daw talaga. Yung mga bata, yung mga anak, lumaki ng matino, desente. Hindi daw kagaya ngayon na, syempre dahil hindi mo na kayang pagalitan ng todo-todo, sensitive daw yung mga Gen Z ngayon. Sinasabi nila, kasi hindi kayo napapalo kagaya dati Kasi mahina yung loob nyo, hindi kayo naaanuhan kagaya dati, kaya ganyan kayo ngayon. So siguro dahil iba na rin yung panahon noon sa panahon ngayon, kaya minsan binabagay din kung paano yung mga disiplina nangyayari, di ba? Mag-agree ka ba sa akin doon? Or iba ka? Doon sa part na yon. Depende. Each household is different. Kasi ngayon, pag may namalo, i-report tayo, di ba? Pero no, wala na magre-report. Well, ang hirap kasi it's very difficult to draw the line kung nasaan tayo ngayon. Kasi una-una sa lahat, magkulang ang magsasabi kung dapat yung disiplinahin sa pamamaraang, di ba, kasama pagpamahal, di ba? Oo. Yun lang, if there's anything na gusto kong pansinin doon, dapat di na in-upload kasi lalaki yung bata magkaka-boyfriend, may circle of friends yun, di ba? Kumbaga nakakaya yun mamapaya yung bata. Alam mo, tuloy ko lang naputol ako kanina. 3.3 million plus ang pwedeng matuto, 3 million plus ang pwedeng magkutya ni Paye kasi napahiya siya. And 3 million plus din ang katumbas na kita nun. Ano ba matimbang? Kita. Kasi may kita yun million yan Ano ba matimbang?
yung magte-trending tayo kasi in-upload natin to kahit alam natin na may batang mapapahiya, o i-risk natin to kasi baka may matuto but it will become controversial. It's going to be polarizing. Alam mo yan, yung hati, yung, di ba may kampe, may hindi, di ba? Ako hindi, again I will not tell any parents, anyone, in this case, Tony Fowler or us, how to become parents sa kanilang mga anak. Kung meron man, di ba, yung ko nang i-upload yung part na yun. Yun lang yung akin. But one can agree na, tawag nito, ano sila vlogger sila Oo. That's the risk that they have to take. Ako naman siguro coming from a child na pinagdaanan, pareho tayong pinagdaanan, yung lumaki tayo sa palo, kurot. Siguro ang masasabi ko lang is medyo traumatic din siya in a way na napapahiya ka. Yun yung pinakaayaw ko sa lahat, yung mapapahiya. Siguro kung halimbawa sasampalin ako ng nanay ko before, okay lang yung kung nasa loob lang kami ng bahay. Pero ang tumatatak sa isip ko ngayon is yung naiiwan yung trauma, which is yun din feeling ko, yung naiiwan sa ibang bata na nabugbog noon, napalo. May trauma kasi kapag may nakakakitang ibang tao. 'Di ba? Kung paano mo sinaktan yung anak mo. So siguro dapat yun din yung i-adjust na kung magdidisiplina ka ng anak, sana walang ibang makakita. Kayo lang dalawa. Kasi kung gusto mo siyang disiplinahin, yun yung nakakalungkot na part. Na may nanonood na iba. That's my point. Dapat din have. Yun. So, ganun din. So, naiiwan kasi yung trauma. So, yun yung nakakatakot. And nowadays, alam naman natin na ang mga Gen Z mas malambot yung puso, mas sensitive sila. Kaya kapag ginawa mo yun sa kanila, feeling ko mas tatatak talaga sa'yo yun Hindi kagaya noon na tayo, talagang strong tayo Di ba mga... Alam mo bakit? Di ba? Alam mo bakit? Kaya natin Alam mo bakit? Bakit? Kasi nung panahon natin, we don't have the option na feeling natin suppressed kasi pag napalo tayo ng pagalitan, the only recourse na meron tayo ay mag-self-reflect. Kung may kasalanan ka o hindi. And that's it. It ends there. Ngayon kasi pag napagalitan, napalo ng isang bata, meron siyang karapatan na parang napigil na magpo-post ba siya o hindi. Which is kalayaan, karapatan na ng lahat. So, naandun yung parang hypothetical option ng lahat ng kabataan na pwede sila lumaban, but it is taken away from them. Doon ako sa part na yan. Alam mo, all in all, this is a vlog that trended, no? Trend naman to. This is a case study for every parents out there. Diba? Pero some people would raise an eyebrow sa akin. It was a successful vlog but may collateral damage. Yes. At may effect din lalo na sa mga kabataan ngayon. Kasi parang nakikita nila, ay ganito ba dapat disiplinahin talaga? Ganito ba? Parang may mga questions sa mga utak nila So, yun lang yung effect, lalo na sa mga kabataan nowadays. And I think kasama ng pagdidisiplina, siguro i-generalize natin na sa disiplina, sana andun pa rin yung love and respect. Yun yung hindi sana mawala. Nakita naman sa video, may love and respect pa rin sa dulo, di ba? Pero ngayon kasi pwede nang putulin Ang nag-trending na lang yung part na... Oo. Well, kung yun yung paraan niya ng love at kung yun yung paraan niya ng discipline, siguro yung respect lang, yung sana kayo na lang at hindi nakakita ni Tyronia, ng ibang tao, parang gano'n. So nowadays din, kung iaano natin siya nowadays, sana yung mga parents, kung didisiplinahin nila yung mga anak nila, nasa sa inyo na po yun. Tama naman, may kanya-kanya tayong way na pagdisiplina. Diba, yung mga bagay na ayaw natin na ipagawa sa mga anak natin or pag may kinagagalit tayo sa anak natin. Pero sana may kasama pa ring love and respect na sana wala na ibang makakita or tayo na lang at maintindihan din ng anak kung bakit natin ginawa yun sa kanila after nun, diba? Yun lang. Parting thoughts ko, do I believe in corporal punishment? Yes. Naniniwala ko. Depende yan sa kasalanan ng bata. Diba? At magulang ang sukatan yan. Diba? The parameter and the barometer whether to apply the corporal punishment is nakadepende sa magulang yan. So we cannot question a parent or parents who's going to apply that sa anak nila. But it's a different trauma kasi when you put it out there for the entire world to judge the person who's become the collateral damage. Doon lang ako. Ako hindi ko question kung pinalo niya o hindi yung anak niya o yung pinagmamalasakitan niyang bata. Ang kinalulungkot ko ay kailangan mapanood natin. Yun lang. Sad yung part na yan. Okay.
But anyways, ayan. Thank you so much sa pakikinig sa amin, sa aming mga thoughts. Again, ito ay personal na opinion lang naman namin. And kayo pa rin naman ang magde-decide kung paano nyo didisiplinahin ang mga anak ninyo. So, yun lang. Again, para sa akin lang, love, respect, and sana walang maiwan na trauma sa mga bata na dadalhin nila hanggang sa pagtanda nila. Yes, yo. Thank you so much. Ako naman, Vlog for today. Ako naman, Mara, bago tayo magpapanood. Makapapanood na nanay ko to. Ma, thank you sa mga follow mo. Ay, ako din. Hindi din ako galit sa mama ko. Thank you sa nanay ko. Thank you sa mga follow. Alam mo, Kara, Oo. put my heart in the right place. Oh, alam mo ako din. Oh, I'm a tough person, but my heart is always in the right place. Nag-post ko na sa araw, di ba? Sabi ko, always have your heart in the right place. It will not always do you good, but it should be enough. Uy, ako din. Gusto ko tang gayahin. Ito, take ko na din opportunity na to. Ang nanay ko din, ganun talaga. Pero ang ayaw ko lang sa nanay ko, kung nanonood ka, huwag kasi sa harapan ng iba. Huwag mo pagalitan. Medyo ano kasi yun talagang ano Pero yung paraan ng pag-idisiplina niya, natutuwa ako. Kasi kahit sa lola ko ganun din siya Kumbaga, naintal sa isipan ko na lumaki ka dapat na disente. Lagi mong iisipin lahat ng actions mo, kailangan yung moral values mo, ingatan mo. So, nagpapasalamat ako doon na nowadays na ikakapit ko pa rin siya. Tama. So, thank you sa mga galit din nyo at sa pamamalo na rin. At naniniwala ko Masakit at naniniwala ko na kahit kaya mag-post ng nanay ko ng video namin ng panahon pinapala niya kung hindi niya ipopost. Kasi yung disiplina niya ay exclusive sa amin dalawa. Again, ako po nila ko sa pag-action. Ako naman po si Gandang Kara. Watching another episode of Carjack. Carjack Kara? Yun totoo. Bye!